Ang kalayaan ay may presyo, ngunit minsan, ang pag-ibig ang naniningil ng utang na hindi natin kailanman inakalang sa atin pala. Sa isang pikit mata gumuho ang dignidad ni Selena. Nakatitig siya sa malamig at guwapong mukha ni Jake, ang mayamang negosyanteng humahawak sa huling pag-asa ng kanyang pamilya. Desperada siyang iligtas ang kanilang bahay at lupa mula sa pagkawala niyon. Ngunit hindi niya akalaing ang ibabayad niya ay ang mismong sarili. Pumapayag ako, Selena. 1,000,000, pero sa isang kondisyon, ang maging alipin kita sa kama. Ano ang kayang gawin ng dalaga para sa kanyang pamilya? Paano kung malaman niya na ang binata pala ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nila? Kumusta mga kaibigan? Samahan ninyo kong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik at napaka-pormal ng kapaligiran sa loob ng malawak na opisina ni Jake. Ang amoy ng mamahaling leather, pabango at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagpapabigat sa bawat paghinga ni Selena. Nakatayo ang dalaga sa harap ng malaking mesa. Nakatingin sa binatang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa mataas nitong swivel chair. 1,000,000, iyan ang kailangan ko, Jake. Pilit na pinatitigas ni Selena ang kanyang boses upang itago ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ibigay mo na ang pera at ibibigay ko sa iyong kahit na anong hilingin mo. Hindi man lang kumurap si Jake habang nakatitig sa dalaga. Hawak ng binata ang isang mamahaling ballpen at dahan-dahan nitong pinalikot sa kanyang mga daliri. Ang kanyang matang kulay tsokolate ay tila nakatagos sa kaluluwa ng babae. Kahit ano, Selena? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Malamig at baritonong tanong ng binata. Lubog na ang pamilya ko sa utang. Saad ng dalaga subalit mabilis ding ibinaba ang boses nang makitang wala man lang bakas ng pagkagulat sa mukha ng lalaki. Aagawin na ng may-ari at ng bangko ang lupa't bahay namin sa probinsya kapag hindi ako nakabayad ngayong linggo. Desperada na ako. Pautangin mo na lang ako ng perang yon. Gagawin ko ang kahit na anong trabahong ipagawa mo sa akin. Sandaling tumahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Selena. Lumapit ng bahagya si Jake. Isinandalang kanyang mga siko sa mesa at itinitig ang mga mata sa nag-aalalang mukha ng dalaga. May isang munting ngiti ang lumitaw sa mga labi ng binata. Isang ngiting puno ng lihim at misteryo. Hindi ko kailangan ng panibagong katulong sa bahay, Selena. At lalong hindi ko kailangan ng dagdag na empleyado sa aking kumpanya. Marahang sabi ni Jake. Ang bawat salita niya ay parang punyal na dahan-dahang tumatagos sa damdamin ng dalaga. Kung gusto mo ng 1,000,000, ngayon ding gabi para maipambayad mo sa naghahabol sa lupa sa inyo, ay handa akong magbigay pero sa isang kondisyon. Magiging alipin kita sa kama sa loob ng 3 buwan. Para namang binuhusan ng napakalamig na tubig si Selena. Napaatras ang dalaga ng isang hakbang at mabilis na napahawak sa gilid ng upuan upang hindi siya matumba. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaking dating itinuring niyang kaibigan at nag-iisang pag-asa. Ano? Nahihibang ka na ba? Nauutal na tanong ng dalaga. Ikaw ang nagpunta rito sa opisina ko at nag-alok ng kahit ano kapalit ng tulong ko, hindi ba? Malamig na pabalik tanong ni Jake. Tumayo ang binata mula sa kanyang silya.
Ang kanyang matangkad at magandang tindig ay lalong nagpadama kay Selena ng labis na kaba at pagkabawas ng dignidad. Iyan ang presyo ko. 3 buwan. Magiging akin ka, Selena. Walang makakaalam na kahit na sino. Kahit ang pamilya mo dapat ay pribadong kasunduan to. Paano kapag tumanggi ako? Tanong ni Selena habang pinipigilan ng luha sa kanyang mga mata. Kapag lumabas ka sa pintuang yan ng walang kasunduan, hindi ko ibibigay ang perang kailangan mo. Panoorin mo na lang kung paano mawawala sa pamilya mo ang bahay ninyo. Direktang sagot ng binata na walang alinlangan. Nalaglag ang panga ng dalaga sa narinig. Bakit mo ginagawa to? Bakit ganitong uri ng kapalit ang hinihingi mo? May mga bagay na hindi mo pa kailangang malaman, Selena. So papayag ka ba? O hayaan mong matulog sa kalsada ang pamilya mo dahil lang sa pride mo? Ipinikit ni Selena ng mahigpit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ina at ang mga kapatid na walang ibang maaasahan kundi siya. Akala niya ay simpleng pera at pag-utang lang ang kailangan niya upang mailigtas ang kanilang bahay sa misteryosong may-ari nito. Ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan sa mga oras na yon. Sa huli huminga ang dalaga ng malalim at idinilat ang mga matang puno ng sakit at kabiguan. Pumapayag na ako, pabulong na sagot ng dalaga. Nakatayo si Selena sa gitna ng napakalawak na kwarto sa itaas na palapag ng mansyon ni Jake. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa malamig na sahig na yari sa mamahaling kahoy ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano kababa ang narating ng kanyang dignidad para lang sa lupang yon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Jake at ang mariing ihip ng aircon ay nagdudulot ng patuloy na panginginig sa kanyang buong katawan. Alisin mo ang jacket mo at lumapit ka rito, Selena. Marahang utos ni Jake. Nakaupo ang binata sa gilid ng napakalaking kama. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang necktie habang ang kanyang matang kulay tsokolate ay nakatitig sa dalaga. Pilit na pinagsalikop ni Selena ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Sinusubukang itago ang takot na gumagapang sa kanyang sistema. Jake, pwede bang mag-usap muna tayo kahit sandali lang? Bumuntong hininga ang binata at inihagis ang necktie sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Tumayo ito at dahan-dahang naglakad palapit sa dalaga. Ang kanyang matangkad na kaanyuan at ang formal nitong kasuotan ay lalong nagpadama kay Selena kung gaano siya kawalang laban sa sitwasyong yon. Wala sa pribadong kasunduan natin ang pakikipagkwentuhan, Selena. Malamig at marahang sabi ni Jake. Ibinigay ko na sa bank account mo ang 1 milyon bago ka pa nakarating rito ngayong gabi. Naipadala mo na rin yun sa nanay mo para maipambayad sa naghahabol sa lupa ninyo, hindi ba? Napayuko si Selena habang nanginginig ang mga labi. Oo, natanggap na nila. Kung ganun, ginawa ko ang parte ko sa kasunduan. Sagot ni Jake. Inabot ng binata ang balikat ng dalaga at dahan-dahang inalis ang suot nitong denim jacket. Naramdaman ni Selena ang malamig at bahagyang nanginginig na mga daliri ni Jake sa kanyang balat. Isang bagay na nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanyang katawan. Ngayon, oras na para tuparin mo ang parte mo. Bakit ako, Jake? Pabulong at basag na tanong ni Selena habang nakatitig sa mga mata ng binata. Hindi niya mapigilang dumaloy ang luhang matagal na niyang pinipigilan. Maraming babae sa paligid mo, maraming mas maganda, mas mayaman, at mas gustong makasama ka sa ganitong paraan. Bakit kailangang ako pa? Bakit kailangang sa ganitong paraan pa ang hilingin mong kapalit? Huminto si Jake sa paggalaw. May isang mabilis na kislap ng galit, lungkot at matinding emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, bago pa ito muling naging malamig at walang ekspresyon. Dahil ikaw ang pumunta sa akin at nagmakaawa, Selena. Sagot ng binata sa mababang boses.
At dahil ikaw ang may kailangan ng tulong ko. Dahan-dahan niyang inakay ang dalaga patungo sa kama. Inakala ni Selena na magiging marahas at walang ingat ang binata sa pagkuha ng kapalit ng kanyang pera. Ngunit laking gulat niya nang maging lubos na maingat ang mga galaw nito. Inihiga siya ni Jake sa malambot na kama na para bang siya ay isang mamahaling salamin na madaling mabasag sa kaunting pagkakamali. Hinalika ng binata ang gilid ng leeg ni Selena. Ang bawat halik nito ay hindi puno ng pagnanasa lamang, kundi ng isang tila napakalalim na pangungulila at pighati na hindi mawari ng dalaga. Pumikit na lamang si Selena habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha sa unan. Iniisip ang kanyang pamilya at ang bahay na naisip niyang nailigtas na niya mula sa sakim na may-ari niyon. Nang sumapit ang hating gabi at natapos na ang lahat, dahan-dahang umikot si Jake sa kabilang dako ng kama at tinalikuran ng dalaga. Tumahimik ang buong silid at tanging ang regular na paghinga na lamang ng binata ang naririnig. Nakatitig si Selena sa malapad na likod ni Jake habang nakabalot ng kumot ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng pagiging alipin sa kama at ng kasunduang to, bakit tila mas nasasaktan ng binata sa tuwing hinahawakan niya to? Anong meron sa likod ng mga matang yon na tila may itinatagong napakalalim na lihim? Lumipas ang 2 linggo na tila isang panaginip na hindi malaman ni Selena kung kailan magwawakas. Araw-araw kapag pumapasok si Jake sa kanyang malaking kumpanya, naiiwang mag-isang dalaga sa napakalawak at napakatahimik na mansyon. Pinagsisilbihan siya ng mga kasambahay, binibigyan ng mamahaling damit at ipinagluluto ng masasarap na pagkain. Subalit para kay Selena, ang bawat sulok ng marangyang tahanang yon ay tila isang kulungan na gawa sa ginto. Sa tuwing darating ang gabi, nagbabago ang ikot ng mundo. Sa dilim ng silid, nagiging kay Jake ang kanyang katawan. Ngunit gaano man kalamig ang mga salitang binibitawan ng binata bago patayin ng mga ilaw, hindi maikakaila ni Selena ang kakaibang pag-iingat at lambing na ipinapadama nito sa kanya kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Bakit ganun siya? Pabulong na tanong ni Selena sa sarili habang nakatayo sa tabi ng napakalaking bintanang salamin ng living room. Kung galit siya sa akin o gusto niya lang akong ipahiya dahil sa pera, bakit ramdam ko ang sakit at pangungulila sa bawat halik niya? Hindi na nakatagalang usisa sa puso ng dalaga. Habang wala si Jake at abala sa isang mahalagang meeting sa labas ng bansa sa loob ng 2 araw, nagpasya si Selena na maghanap ng mga sagot. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang lalaking kasama niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa library ni Jake, isang silid na laging nakasara at mahigpit na ipinagbabawal na pasukin ni numan. Sa kabutihang palad, nakalimutan ng kasambahay na ilak ang pinto matapos itong linisin ng umaga. Sa loob ng silid, pinalibutan ni Selena ang amoy ng lumang papel, mamahaling kahoy at ang pamilyar na pabango ni Jake. Nilapitan niyang napakalaking mesa ng binata. May mga maayos na nakapatong na dokumento ng kumpanya, ngunit sa pinakailalim ng isang drawer na bahagyang nakabukas, may napansin siyang isang lumang kahoy na kahon. Huminga ng malalim si Selena bago binuksan yon. Sa loob ng kahon ay walang alahas o perang papel. Tanging isang lumang larawan at ilang piraso ng pinunit na pahina mula sa isang diary ang naroon. Dahan-dahang iniangat ni Selena ang larawan. Agad na huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa larawan, nakatayo ang isang batang lalaki na may malalaking mata at malungkot na ngiti. Si Jake nung bata pa ito. Nakahawak siya sa kamay ng isang payat ngunit magandang babae na tila ang kanyang ina. At sa likod ng dalawa, naroon ang isang pamilyar na tahanan. Diyos ko!
Napatakip si Selena sa kanyang bibig habang mabilis na dumadaloy ang lakas ng kaba sa kanyang puso. Bahay namin to. Ito ang lumang bahay namin sa probinsya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lumang puno ng mangga sa bakuran, ang pampublikong poso sa gilid, at ang lumang bakod na gawa sa kawayan. Iyon ang mismong bahay at lupa na ipinaglalaban ng kanyang pamilya ngayon. Nangangatalang mga daliri ni Selena habang kinukuha ang isa sa mga pahina sa lumang diary. Binasa niya ang sulat kamay ng ina ni Jake. Patawarin mo ko, Jake. Napilitan akong umalis sa lugar na to. Ang pamilya ni Narigor Suarez ang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng ating maliit na kubo. Wala tayong maipambayad sa sahig na ating tinutulugan. Isang araw, babawiin ko ang lahat para sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Selena. Napaupo siya sa gilid ng upuan habang patuloy na binabasa ang mga natitirang sulat. Doon niya napagtanto ang isang malaking palaisipan. Inakala ng ina ni Jake at ni Jake mismo na ang pamilya nilang malupit na nagpalaya sa kanila nung mga bata pa sila. Kaya pala, pabulong na saad ni Selena habang humahagulhol. Kaya pala ganoon ang galit sa mga mata mo, Jake. Akala mo kami ang sumira ng buhay ninyo. Ngunit alam ni Selena ang totoong kwento ng kanilang pamilya. Ang pamilya pa nga ni Selena ang kilala sa buong baryo na nagpapatuloy sa mga walang tirahan. May malaking maling akala sa nakaraan na nagtanim ng matinding puot sa puso ni Jake. Bago pa man makapag-isip ng maayos si Selena, biglang bumukas ng malakas ang double door ng library. Nakatayo sa pintuan si Jake, nakasuot pa to ng kanyang formal na suit. Bahagyang gulo-gulo ang buhok at hinihingal na tila, mabilis na tumakbo mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata na dating malamig ay napalitan ng matinding gulat at sumunod ay ang isang madilim na galit nang makita niya kung ano ang hawak ni Selena. Anong ginagawa mo riyan, Selena? Marahang tanong ni Jake. Ngunit ang bawat pantig ng kanyang boses ay naglalaman ng banta. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang pakialaman ng mga gamit ko? Dahan-dahang tumayo si Selena. Hawak pa rin ang lumang larawan at ang sulat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng binata. Wala ng takot, kundi puno ng habag at kalungkutan. Jake, basag ang boses na sabi ng dalaga. Bakit may larawan ka ng bahay namin? Sino ang babaeng to? At bakit galit na galit ka sa pamilya ko? Nanatiling nakatayo si Jake sa pintuan ng library, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang larawang hawak ni Selena. Dahil sa matinding gulat at galit, dahan-dahang lumikha ng tunog ang kanyang mga panga, habang nanginginig ang kanyang mga nakakuyom na kamay. Ibalik mo sa mesa ang mga papel na yan. Malamig at marahang utos ni Jake. Ang bawat salita niya ay tila yelong nagpapatigas sa hangin sa loob ng silid. Hindi gumalaw si Selena. Sa halip na matakot, mas lalong tumindi ang kaba sa kanyang puso habang nakatitig sa binata. Jake, kailangang mag-usap tayo. Bakit itinago mo to sa akin? Bakit may larawan ka ng bahay namin dito? Akala mo ba nanggipit ang pamilya ko nung bata ka pa? Mabilis na naglakad si Jake palapit sa kanya. Inagaw nito ang larawan at mga lumang sulat mula sa mga daliri ng dalaga. Saka ibinalik ang mga to sa loob ng kahoy na kahon at marahas na isinarado ang drawer. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa nakaraan ko, Selena. Sigaw ng binata, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Nagbayad ako ng 1 milyon para sa katawan mo, hindi para pakialaman mo ang buhay ko. Huwag mong subukang baguhin ang usapan natin. Nais ko lamang linawin ang lahat. Pabalik na saad ni Selena, habang pumapatak ang kanyang mga luha. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ganyan ang tingin mo sa amin. Kailanman ay walang pinalayas ang mga magulang ko. Kung may umalis man sa lupaing yun nun, hindi dahil itinaboy sila ng pamilya ko.
Tumingin si Jake sa kanya, puno ng matinding pait ang kanyang mga mata. Manahimik ka na, Selena. Bumalik ka na sa kwarto mo bago ko pa makalimutang babae ka. Walang nagawa si Selena kundi ang tumalikod at patakbong lumabas ng library. Buong gabi siyang umiyak sa loob ng kanyang silid. Iniisip kung paano guguho ang puso ng isang tao dahil lamang sa isang malaking maling akala sa nakaraan. Matapos ang gabi ng kanilang pag-uusap, tila biglang nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan ni Selena at Jake. Isang buong linggong halos hindi sila nag-imikang dalawa. Bagamat sa iisang kama pa rin sila natutulog at natatapos ang gabi na magdamag na kapiling ang isa't isa. Kapag sumisikat na ang araw ay muling naglalagay si Jake ng mataas na pader sa pagitan nila ng dalaga. Maagang pumapasok ang binata sa kanyang opisina at gabi na kung umuwi. Isang malinaw na pag-iwas sa mga tanong na alam nitong hindi pa handang sagutin. Ang katahimikang yon sa mansyon ang lalong nagpadama kay Selena ng matinding pag-iisa. Araw-araw ay ginugugol niya ang oras sa pag-iisip kung paano nga ba niya maipapaliwanag kay Jake ang totoong nangyari sa nakaraan ng hindi nagmumukang ipinagtatanggol lamang ang sariling pamilya. Isang umaga habang mag-isang nakaupo si Selena sa malawak na dining table at dahan-dahang kumakain ng inihandang almusal ng kasambahay, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang panlalamig sa kanyang batok. Ibinaba niya ang hawak na kubyertos nang kumulo ang kanyang sikmura. Ang amoy ng pritong isda at mainit na kape na dati naman niyang kinakain ay biglang nagdulot sa kanya ng matinding pagduwal. Ma'am Selena, maayos lang po ba kayo? Alalang tanong ng nakatatandang kasambahay na si Aling Miding nang makitang namumutla ang dalaga. Dahan-dahang humawak si Selena sa gilid ng mesa sapagkat biglang umiikot ang buong paligid sa kanyang paningin. Aling Miding, nahihilo po ako. Hindi na natapos ni Selena ang sasabihin niya dahil tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Bumagsak ang kanyang katawan sa bisig ng nagmamadaling kasambahay. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagising na si Selena habang nakahiga siya sa malambot na kama sa loob ng master's bedroom. Ang huling naaalala lamang niya ay ang biglaang pag-ikot ng paligid habang kumakain siya ng almusal. Sa kabilang dako naman ay nasa gitna ng isang napakahalagang executive meeting si Jake. Nang biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nakaset ito ng silent mode, ngunit nang makita niyang ang tumatawag ay si Aling Miding. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay upang patigilin ang nagsasalitang board member. Aling Miding, bakit ka tumatawag? Sinabi ko namang nasa meeting ako. Sir Jake, si Ma'am Selena po, bigla na lang pong nahilo at nawala ng malay habang kumakain. Bakas ang matinding takot sa boses ng matanda sa kabilang linya. Nandito po siya ngayon sa kwarto. Napakaputla po ng mukha niya at malamig ang mga kamay. Tila huminto ang ikot ng mundo ni Jake sa narinig. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang swivel chair. Halos matumba ang mamahaling leather chair sa lakas ng kanyang pagkakatayo. Napaatras ang mga opisyal ng kumpanya sa gulat. Cancel the meeting. Maikling utos ni Jake bago mabilis na kinuha ang kanyang coat at susi ng sasakyan. Aling Miding, huwag niyo siyang iiwan. Papuntahin mo agad yan si Dr. Manalo. Mabilis na pinatakbo ni Jake ang kanyang sasakyan pabalik ng mansyon. Ang dating kalahating oras na biyahe ay nagawa niya lamang sa loob ng 15 minuto. Nanginginig ang mga kamay niya habang humahawak sa steering wheel. Isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman para sa kahit na kanino ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Nang makarating siya sa mansyon, nadatnan niyang nakalabas na sa silid si Dr. Manalo, ang matagal na nilang family doctor. Doc, kamusta siya? Ano ang nangyari sa kanya? Nanginginig na tanong ni Jake habang pilit na humihinga ng malalim. Pumukaw ang isang ngiti sa mukha ng matandang doktor
habang tinatapik ang balikat ng binata. Kumalma ka, Jake. Walang malalang sakit si Selena. Ang naranasan niya ay matinding panghihina lamang dahil sa pagbabago ng kanyang hormones at pagduwal. Nagtaka si Jake. Hormones? Anong ibig mong sabihin? Buntis si Selena, Jake. 2 linggo na. Nakangiting balita ni Dr. Manalo. Kailangan niya lang ng sapat na pahinga, masustansyang pagkain at vitamins. Siguraduhin mong hindi siya mai-stress. Napatigil si Jake. Tila nawala ng boses ang binata habang dahan-dahang umaagos ang kahulugan ng mga salita ng doktor sa kanyang isipan. Buntis si Selena. Nagdadalang tao ang babaeng unti-unti na niyang minamahal. Isang matinding sigaw ng kagalakan ang gustong kumawala sa puso ni Jake, ngunit pilit niya itong pinigilan. Ipinagpalit niya ang kanyang labis na kasiyahan sa isang seryosong muka nang magpasalamat siya sa doktor at pumasok sa silid. Nakatitig si Selena sa kisame nang pumasok si Jake. Kakatapos lamang siyang pangaralan ng doktor, kaya alam na rin niya ang kanyang kalagayan. Takot at kabang lumabas sa mga mata ng dalaga habang nakatingin sa binata. Natatakot siya na baka isipin ni Jake na ginamit niya ang pagbubuntis upang takasan ang kasunduan. Narinig mo na ba ang sinabi ng doktor? Pabulong at nanginginig na tanong ni Selena. Patawarin mo ako, Jake. Hindi ko sinasadya. Magpahinga ka na muna. Malamig ngunit marahang putol ni Jake sa kanya. Pilit na itinatago ang nagniningning na saya sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kumot ng dalaga. Huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano. Ang mahalaga ay maayos ang kalagayan ninyo ng bata. Hindi ipinahalata ni Jake ang matinding galak na nararamdaman niya. Ngunit buong gabi siyang hindi nakatulog habang nakatitig sa natutulog na dalaga at dahan-dahang hinahawakan ang tiyan nito. Kinabukasan ay nagulat si Selena nang makita niyang nakabihis na si Jake at hindi pumasok sa opisina. Magbihis ka, Selena. Lalabas tayo. Maikling utos ni Jake habang nakatayo sa tabi ng kama. Saan tayo pupunta? Hindi tayo maglalakad ng malayo. Sumama ka na lang. Sagot ng binata. Dinala ni Jake si Selena sa pinakamalaki at pinakamamahaling mall sa lungsod. Laking gulat ng dalaga nang direktang pumasok si Jake sa isang napakalaking butik na nagbebenta ng mga gamit ng baby. Jake, anong ginagawa natin dito? Pabulong na tanong ni Selena habang nakatingin sa mga mamahaling crib, stroller at maliliit na damit. Masyado pang maaga. Hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae ang bata. Subalit tila hindi naririnig ni Jake ang pakiusap ng dalaga. Nakikita ni Selena ang kakaibang kislap at matinding excitement sa mga mata ng binata habang isa-isang pinagmamasda ng mga gamit. Kukunin natin ang parehong kulay, isang set na pambabae at isang set na panlalaki. Utos ni Jake sa nakangiting sales lady. Kumuha ka na rin ng pinakamalambot na crib at ang pinakamatibay na stroller na meron kayo. Jake, nababaliw ka na ba? Napakamahal ng mga to. Hawak ni Selena sa bisig ng binata upang pigilan to. Tumingin si Jake sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Selena ang isang tunay, malambot at napakatamis ng ngiti mula sa mga labi nito. Wala yun sa akin, Selena. Para to sa anak natin. Marahang sabi ni Jake habang hinahawakan ang kamay ng dalaga sa harap ng maraming tao. Mula ngayon, wala ka nang kailangan pang alalahanin. Aalagaan ko kayo. Nang hapong yon habang kumakain sila ng merienda sa isang tahimik na restaurant, naramdaman ni Selena ang dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso para sa binata. Ang dating malamig at dominante na lalaki sa kanyang paningin ay unti-unting napapalitan ng isang mapagmahal na ama at protektor. Makalipas ang 2 buwan,
Tila ba lumipas ang mga araw nang hindi nila namamalayan. Ilang araw na lamang at matatapos ng 3 buwang kasunduan ng dating nakatali kay Selena sa mansyon ni Jake. Subalit malayo na ang mga puso nila mula sa dating kasunduan na puno ng pait at takot. Ang bawat araw na dumaan ay napuno ng saya, pag-aalaga, at mga simpleng ngiti na dahan-dahang nagbabago sa buong buhay ng dalawa. Sa mga nakalipas na linggo, habang dahan-dahang lumalaki ang sanggol sa tiyan ni Selena, pumasok din ang liwanag sa madilim na puso ni Jake. Nagpasya siyang imbestigahan ng malalim ang totoong nangyari nung bata pa siya, at doon niya natuklasan ang katotohanang matagal nang natatakpan ng galit. Walang kasalanan ang pamilya ni Selena. Ang sarili palang ama ni Jake ang nagbenta ng lupa dahil sa mga utang sa sugal, at ang pamilya pa ni Selena ang nag-abot ng tulong sa kanyang ina nung nagkasakit ito. Dahil dito, napagtanto ni Jake na kailangan na niyang tuluyang ibaon sa limot ang nakaraan. Walang dahilan upang ipagpatuloy ang anumang paghihigante. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan. Ang babaeng nagturo sa kanyang magmahal muli, at ang sanggol na malapit ng isilang. Isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa malaking sofa ng balcony at nanonood ng mga bituin, inilabas ni Jake ang isang makapal na envelope mula sa kanyang coat. "Selena, may gusto kong ibigay sa'yo." Marahang sabi ng binata habang iniaabot ang dokumento sa dalaga. Tumingin si Selena sa kanya. Laking gulat nang buksan ito. Naroon ang formal na titulo ng lupa at bahay nila sa probinsya. Malinis na ito sa anumang pagkakautang at nakapangalan na muli sa kanyang mga magulang. Jake, paano?" Nanginginig ang boses ng dalaga habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Inabot ni Jake ang kanyang mga kamay at pinunasan ng mga luha ni Selena. "Matagal ko nang inayos ang papeles na yan. Patawarin mo ko sa lahat ng maling akala ko sa nakaraan. Nalaman ko na ang buong katotohanan. Walang kasalanan ng pamilya mo. Kaya kalimutan na natin ang kontrata. Malaya ka na, Selena." Natahimik si Selena. May halong takot na naramdaman. Malaya? Ibig bang sabihin ito, gusto mo na akong umalis?" Napanatag ang puso ng binata nang makitang ayaw pa rin siyang iwanan ng dalaga. Lumapit si Jake at dahan-dahang hinawakan ng tiyan ni Selena na bahagya ng halata. "Sa paglipas ng buwan, hindi ko inakala na mamahalin kita, Selena." Pabulong ngunit puno ng tapat na emosyon na pahayag ni Jake. "Inakala ko nung una na ang pagkuha sa iyong magiging kabayaran sa nakaraan. Ngunit ikaw pala ang magiging pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Hindi kita pinaalis dahil ayoko na sa'yo. Gusto kong tapusin ang kontratang yon dahil ayaw na kitang maging alipin. Gusto kong magsimula tayo bilang isang tunay na pamilya." Niyakap ng mahigpit ni Selena ang binata habang umiiyak sa kagalakan. "Mahal din kita, Jake. Matagal na." Pagkaraan ng 2 araw, bago tuluyang isakatuparan ni Jake ang kanyang pinakamalaking plano, nagbiyahe siya patungo sa probinsya upang puntahan ang mga magulang ni Selena. Sa harap ng simpleng tahanan na ipinaglaban ng pamilya, buong pagpapakumbabang humarapang mayamang binata sa ina at ama ng dalaga. Inamin ni Jake ang lahat ng kanyang pagkakamali at ang malalim niyang pagmamahal kay Selena. Hiningi niya ang kamay ng dalaga ng may buong paggalang. Nangangakong aalagaan at paninindigan ng kanilang anak at ang buong pamilya. Nang makita ng mga magulang ni Selena ang katapatan sa mga mata ng binata at ang kabutihang ginawa nito para maibalik ang kanilang lupa, buong puso nilang ibinigay ang kanilang basbas para sa dalaga. "Isa lamang ang hiling namin, ang mahalin mo at alagaan ang aking anak, Jake."
Saad ng ina ng dalaga. Makakaasa po kayo, Nanay Maria at Tatay Dario. Mamahalin at paliligayahin ko si Selena at ang magiging anak namin. Buong puso na saad ng binata. Pagkaraan ng isang buwang paghahanda, dumating ang araw na hindi kailanman inakala ni Selena na darating sa buhay niya. Sa loob ng isang napakagandang lumang simbahan sa probinsya, ang mismong bayang kinalakihan nila, ginanap ang isang napaka-engrandeng kasal. Pinalibutan ng buong paligid ng mga puting bulaklak, kumikislap na mga ilaw, at ang mainit na pagmamahal ng kanilang mga pamilya, kaibigan at mga taong mahalaga sa kanila. Habang dahan-dahang naglalakad si Selena sa gitna ng aisle, nakasuot ng isang napakagandang white wedding gown na likha ng isang sikat na designer. Hindi niya mapigilang lumuha sa kagalakan. Hawak siya ng kanyang ama at ina na kapwa nakangiti at may mga luha rin sa kanilang mata. Sa dulo ng altar, nakatayo si Jake sa kanyang formal na tuksido. Nakatitig ang binata sa kanya. Walang bakas ng dating galit o lamig sa mga mata, kundi isang wagas at napakalalim na paghanga at pagmamahal. Nang maiabot ng kanyang mga magulang ang kamay ni Selena kay Jake, marahang hinawakan ng binata ang kanyang mga daliri at pabulong na sinabi, "Napakaganda mo, aking misis." Sa harap ng Diyos at kanilang mga saksi, nagpalitan sila ng kanilang mga pangako. "Selena, dumating ka sa buhay ko sa gitna ng paghihigante." Nanginginig ang boses ni Jake habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. "Pangako ko sa'yo mula sa araw na to, hindi ka na kailanman makakaramdam ng takot, pangamba o kawalan. Ikaw ang aking tahanan at hahawakan ko ang kamay mo sa bawat araw ng ating buhay." "Jake, tinuruan mo kong makakita ng pag-asa sa gitna ng pagsubok." Tugon naman ni Selena habang nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. "Ibinibigay ko sa iyo ang buo kong pagkatao, hindi dahil sa kasunduan o sa utang, kundi dahil sa pag-ibig na kusa kong ipinagkakaloob sa iyo. Mahal na mahal kita." Matapos ang isang napakagandang reception sa isang luxury beach resort, nagsimula ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Naging napakatamis at maayos ang kanilang samahan. Si Jake ay naging isang napakamaalagang asawa na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ni Selena. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa kumpanya, tinitiyak niyang maaga siyang uuwi araw-araw upang ipaghanda ng asawa at alagaan ito, lalo na't pinaghahandaan nila ang araw ng kanyang panganganak. Makalipas pa ang ilang buwan ay dumating na ang pinakahihintay na sandali. Isang gabi ay mabilis na isinugod ni Jake si Selena sa ospital nang magsimula ang mga contraction nito. Walang pwesto na napalagay ang binata habang nasa labas ng delivery room. Nananalangin siya ng paulit-ulit, nagmamakaawa sa may kapal na maging ligtas ang kanyang mag-ina. Nang marinig ang malakas na iyak ng isang sanggol mula sa loob ng silid, tila nabulutan ng napakalaking tinik sa puso si Jake. Mabilis siyang pinapasok ng doktor sa loob. Doon ay nakita niya si Selena na pagod ngunit nakangiti, habang karga ang isang napakalusog at napakapoging sanggol. Kinuha ng baby ang matang kulay tsokolate at matangos na ilong ng kanyang ama. "Tingnan mo siya, Jake," marahang sabi ni Selena habang inilalapit ang bata sa kanya. "Ang anak natin." Lumapit si Jake na may kumakawalang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ng napakaliit na kamay ng kanilang anak. "Salamat, Selena. Salamat sa pinakamagandang regalong ibinigay mo sa akin." Pabulong na sabi ng asawa bago hinalikan ng noo ng kanyang asawa at ng kanilang anak. "Welcome to the world, Isaiah."
Pinangalanan nilang Isaya ang bata, isang paalala na sa kabila ng lahat ng pait, galit at pagsubok na pinagdaanan ng kanilang nakaraan, ang Diyos ay nagbigay ng isang napakagandang biyaya na magbubuklod sa kanilang pamilya magpakailanman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa paniningil ng nakaraan, kundi sa lakas ng loob na magpatawad at piliing magmahal ng walang kapalit. Nagtuturo ang kwento ni Selena at Jake na ang galit at maling akala ay nagdulot lamang ng pasakit. Ngunit ang katotohanan, pagpapakumbaba at tapat na pagmamahal, ang tunay na nagpapalaya sa puso. Ang dating kasunduan na puno ng paghihigante ay nagbunga ng isang masayang pamilya dahil pinili nilang buksan ang kanilang mga puso sa isa't isa. Para sa aming mga tagapakinig, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Selena, kakayanin mo rin bang magpatawad at magmahal sa taong minsan kang ginipit dahil sa isang malaking maling akala? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.